Sa loob ng 13 taon, naniwala ako na ang bawat halik, bawat yakap at bawat matamis na salita ni Emilio ay para sa akin. Akala ko ako ang reyna ng tahanang ito. Akala ko ang bawat disenyo ng damit na ginagawa ko sa aming Zuenmay sa Batangas ay simbolo ng aming pagmamahalan. Pero ang lahat ng iyon ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang gabi gumuho ang mundo ko sa isang katotohanang mas matalas pa sa aking mga karayom. Ang mga pabangong pinapagamit niya sa akin ang ayos ng aking buhok, pati ang mga lugar na pinupuntahan namin lahat ng iyon, ay hindi para sa akin. Ako si Lucia, pero sa mata ng aking asawa, isa lamang akong anino. Isang kopyang pilit niyang ginawa para punan ang pangungulila niya sa babaeng nang iwan sa kanya noon. At ngayong nagbalik na ang orihinal, itatapon na lang ba ako na parang basahan sa isang tabi? Marami ang nagsasabing ang asawa ay dapat marunong magtiis, na ang pamilya ay dapat ipaglaban kahit durog na durog ka na. Pero hanggang kailan ako magiging placeholder sa sarili kong buhay? Handa na akong sunigin ang lahat ng alaala ng nakaraan. Lalaban ako. Hindi lang para sa aking dangal, kundi para sa pangalang kailanman ay hindi ninyo nirespeto. Ito ang kwento ng aking pagbangon. Ito ang kwento ni Lucia, ang asawang hindi na muling magpapaalipin sa anino ng iba. Happy 13th anniversary, my love. Salamat sa pagiging matiyagang asawa at katuwang ko sa lahat ng pangarap natin. Iyon ang mga salitang bumati sa akin pagising ko sa umagang ito. Ramdam ko ang mainit na hininga ni Emilio sa aking leeg habang dahan-dahan niyang isinusuot sa akin ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis bulaklak ng jasmine. Napapikit ako sa sarap ng pakiramdam. 13 taon, hindi biro ang tinakbo ng pagsasama namin. Mula sa isang maliit na patahian dito sa Taal, Batangas, hanggang sa maging isa sa pinakapinagkakatiwala ang paggawaan ng gown sa buong probinsya. Si Emilio ang naging sandigan ko. Emilio, masyado magarbo ito. Alam mo masaya na ako basta magkasama tayo? Sabi ko habang hinahaplos ang pendant. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, o yon ang akala ko. You deserve it, Lucia. Look at you, ang haba ng buhok mo, ang bango mo palagi. Ikaw ang nagdala ng swerte sa Vergara Bridal Shop. At dahil sa sakripisyo mo, may magandang balita ako. Hinalikan niya ang noo ko bago napatuloy. May investor mula sa Canada na darating ngayong hapon. Kung magustuhan niya ang mga disenyo mo, hindi na lang sa Batangas, kilala ang gawa mo. Magiging international na tayo, mahal ko. Halos hindi ako makahinga sa tuwa. Ito na yon. Ang pangarap kong maipakita sa mundo ang mga disenyong pinagpuyatan ko sa loob ng maraming taon. Agad akong bumangon para ihanda ang aming lumang bahay. Nilinis ko ang bawat sulok, nagluto ng pinakamasarap na adobo at sinalubong ang biyenan kong si Mama Pilar na laging seryoso ang muka. Lucia, ayusin mo ang sarili mo. Huwag mong ipapahiya ang pamilya Vergara sa harap ng bisita. Paalala ni Mama Pilar habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Opo, Mama. Sisiguraduhin ko pong magugustuhan nila ang mga bagong gown natin. Sagot ko ng may ngiti kahit may kaunting kaba sa dibdib. Lumipas ang mga oras. Habang papalubog ang araw sa likod ng Bulkang Taal, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng aming gate. Bumaba si Emilio na may malawak na ngiti. Pinagbuksan niya ng pinto ang isang babaeng kakaiba ang dating. Nang humakbang ang babae, pababa tila huminto ang tibok ng puso ko. Mula sa itim na heels, hanggang sa suot niyang puting dress, hanggang sa pagkakaayos ng kanyang buhok na mahaba at tuwid na tuwid. Hanggang baywang ay tila tinitingnan ko ang sarili ko sa isang mamahaling salamin. Pero hindi. Siya ay mas maputi, mas mukhang sopistikada. Lucia, I want you to meet Isabel Roses, ang investor na sinasabi ko. Isabel, this is my wife, Lucia. Pagpapakilala ni Emilio. Napatitig ako kay Isabel. Ang bango niya, amoy jasmine din, at ang kwintas sa leeg niya, tila kapares ng suot ko ngayon. Nice to meet you, Lucia. Marami akong narinig tungkol sa'yo, sabi ni Isabel. Ang boses niya ay malambing, pero may tonong tila siya ang may-ari ng lugar na ito. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang mga daliri kong sanay, humawak ng pinakamaihirap na tahi ng seda, ay biglang naging bato.
Ramdam ko ang biglang panlalamig ng aking mga palad. Bakit parang may mali? Bakit ang paraan ng pagtingin ni Emilio sa kanya ay hindi katulad ng pagtingin niya sa akin sa loob ng 13 taon? Pumasok kami sa loob para sa hapunan. Doon lalong lumalim ang sugat sa aking isipan. Nang ilapag ko ang kape bago ko pa maman itanong na una na si Isabel. Black coffee, no sugar. Iyan ang gusto ni Emilio, di ba? Sabi niya sabay ning iti kay Emilio. Tumango si Emilio nang may kakaibang kislap sa mga mata. You still remember Isabel? Of course. Paano ko malilimutan ang paborito ng lalaking dapat ay... Hindi itinuloy ni Isabel ang sasabihin niya sa halip, ay lumingon siya kay Mama Pilar. Mama Pilar, kumusta na po ang inyong rayuma? I brought you some medicine from Canada. Salamat, Isabel. Mabuti at bumalik ka na. Akala ko ay tuluyan mo na kaming kinalimutan. Sagot ni Mama Pilar sa tonong hindi ko kailanman narinig mula sa kanya isang tonong puno ng pagmamahal. Nandito ako sa harap nila pero bakit parang ako ang naging bisita ako? Ang asawa. Ako ang nag-alaga sa bahay na ito. Ako ang nagpalago ng negosyo nila. Pero sa isang iglap tila naging hangin ako sa sarili kong hapagkainan. Ang bawat tawa ni Isabel, ang bawat paggalaw niya sa loob ng bahay namin ay tila kabisado niya. Alam niya kung nasaan ang mga kubyertos. Alam niya kung aling upuan ang mabuhay. Alam niya ang lahat. Bakit? Bakit pakiramdam ko ay ninanakaw niya ang buhay ko? O baka naman ang buhay ko ang nagnahaw sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nakita ko silang dalawa ni Emilio sa balkona. Nakatalikod sila sa akin. Hindi ko sinasadyang marinig ang bulong ni Isabel. Emilio, hindi ka pa rin nagbago. Pati ang asawa mo, ginawa mo siyang ako. Nabitawan ko ang hawak kong tray ng prutas. Walang tunog ng pagbagsak dahil sa makapal na alpombra, pero sa loob ko may kung anong nagkapira-piraso. Ang mga salitang yon ay tila mga karayom na itinusok sa aking mga mata. Lumingon si Emilio at nakita ako. Ang mukha niya ay napuno ng gulat, pero mabilis din itong napalitan ng pagkairita. Lucia, bakit ka ba nangihimasok sa usapan namin? Pumunta ka na sa loob, pagod na ang bisita. Sabi niya sa malamig na tono. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at mabilis na pumasok sa aming kwarto. Doon sa harap ng salamin tiningnan ko ang sarili ko. Hinawakan ko ang pendant na hugis jasmine. Hinawakan ko ang buhok kong palaging sinasabi ni Emilio na huwag kong papagupit. Panginoon, sino ba talaga ako sa buhay ng asawa ko? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nina, ang aming pamangkin. Ang mukha niya ay maputla at ang mga kamay niya ay nanginginig habang may hawak na isang lumang kahon ng sapatos. Tita Lucia, sorry po. Nakita ko po ito sa attic habang naghahanap ako ng tela para sa project ko. Nakabukas po ang pinto ng kwarto sa itaas. Iyong lagi ninyong hindi binubuksan? Bulong ni Nina. Inabot niya sa akin ang isang litrato. Sa litratong iyon, nakasuot si Isabel ng isang gown na halos kamukha ng gown na isinuot ko noong kasal namin. Nakatayo sila ni Emilio sa harap ng simbahan ng Taal. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa June 15, 2010. Yun ang taon bago kami nagkakilala ni Emilio. At ang mas masakit, ang nakasulat sa ilalim ng petsa, To my future wife Isabel, my one and only, my original. Ramdam ko ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang 13 taon ng pag-ibig, pagsisikap at katapatan ay gumuho sa isang piraso ng papel. Hindi ako yon. Hindi ako ang mahal niya. Ako ay isang replika lamang. Isang anino na pilit niyang binuo para sa isang babaeng hindi niya malimutan. Sa sobrang sakit, wala ni isang luha ang lumabas sa aking mga mata. Sa halip, kinuha ko ang gunting na nasa ibabaw ng aking sewing table. Ang gunting na ginagamit ko sa pagbuo ng mga pangarap ng ibang tao. Tita, anong gagawin ninyo? Tanong ni Nina ng may takot. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mahabang buhok na simbolo ng aking pagpapasa ilalim sa gusto ni Emilio. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ko ang aking buhok at itinapat ang gunting. Nang inginig ang aking kamay habang hawak ang gunting. Ramdam ko ang talim nito sa aking mga daliri. Isang gupit lang, Lucia. Isang gupit lang at mawawala na ang mahabang buhok na ito na tila tanikala sa leeg mo.
Tita, wag po. Please, tita. Lucia, wag din yung gawin yan. Halos pasigaw na pakiusap ni Nina habang pilit na inaagaw sa akin ang gunting. Binitawan ko ang aking buhok. Unti-unti bumaba ang aking kamay pero ang bigat sa aking dibdib ay lalong tumindi. Tiningnan ko si Nina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit, Nina? Bakit kailangan maging ganito? 13 taon, Nina. 13 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan. Tita, magpakatatag kayo. Hindi pa po natin alam ang buong kwento. Baka may paliwanag si Tito Emilio. Sabi ni Nina, pero kahit siya ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Pinanood ko si Emilio na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang lalaking hinalikan ko, bago ako matulog. Gabi-gabi siya rin pala ang lalaking pumatay sa aking pagkatao sa bawat araw na lumilipas. Kinabukasan maaga akong nagising para ihanda ang agahan. Gusto kong makita, gusto kong maramdaman kung hanggang saan ang kayang gawin ni Isabel sa loob ng pamamahay ko. Pagbaba ko sa kusina naroon na si Isabel. Nakasuot siya ng isang manipis na silk robe na kulay puti, isang robe na kamukhang-kamukha ng binili ni Emilio para sa akin noong nakaraang Pasko. Nakatayo siya sa harap ng kalan, tila ba siya ang reyna ng kusinang ito? Good morning, Lucia. I hope you don't mind nagluto na ako ng sinangag at tuyo. I know Emilio loves this for breakfast. Masayang sabi niya na tila ba wala siyang ginagawang masama. Lumapit si Mama Pilar at naupo sa hapag. Ang bang-o naman yan, Isabel. Ganyan na ganyan ang luto mo nung araw. Lucia, matuto ka kay Isabel. Masyado kasing sosyal ang mga niluluto mo nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan mo nang ang gusto ng asawa mo ay simpleng pagkaing Batangas. Hindi ako kumibo. Huminga ako ng malalim habang inilalapag ang mga plato. Simple sa loob ng 13 taon ako ang nag-alaga sa kanila. Ako ang nagpuyat para matapos ang mga order sa suong, may para lang may maipambayad sa mga utang ni Mama Pilar. At ngayon, dahil lang sa isang plato ng sinangag, tila wala na akong kwentang asawa. Dumating si Emilio at agad na umupo sa tabi ni Isabel. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Wow, amoy pa lang alam ko ng luto mo ito, Isabel. Memories really taste good, don't they? They do, Emilio. Especially when the person you're sharing it with is still the same. Sagot ni Isabel sabay sulyap sa akin nang may mapang uyam na ningiti. I felt so out of place. Para akong isang estrangero sa sarili kong lamesa. Bawat tawa nila, bawat pag-uusap tungkol sa nakaraan mga pangalan ng tao na hindi ko kilala, mga lugar na hindi ko pa napupuntahan ay tila mga sampal sa aking muka. Pagkatapos ng agahan umalis si Emilio at Isabel para puntahan ang branch namin sa Lipa. Si Mama Pilar naman ay nagpunta sa simbahan para sa kanyang lingguhang pulong. Naiwan kami ni Nina sa bahay. Tita, ngayon na ang pagkakataon natin. Bulong ni Nina habang nakatingin sa itaas ng hagdan. Naiwan ni Tito ang susi ng silid sa attic. Nakita ko kanina sa ibabaw ng dresser niya. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Ang pintong iyon, ang pintong laging nakakandado ang pintong. Sabi ni Emilio, ay imbakal lamang ng mga gamit ng kanyang ama. Sa bawat hakbang ko papalapit, ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Ipinasok ko ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang babala sa aking kaluluwa. Pagbukas ng pinto, hindi alikabok ang sumalubong sa akin. Isang amoy ng jasmine na hinaluan ng mothballs ang bumalot sa paligid. Malinis ang silid. Masyadong malinis para sa isang imbakan. Ito ay hindi imbakan. Ito ay isang dambana. Sa gitna ng silid, may isang mannequin na suot ang isang puting belo. Sa mga dingding nakasabit ang mga larawan ni Isabel. Hindi lang basta mga larawan, kundi mga sketches. Ang bawat disenyo ng gown na ginawa ko para sa Vergara Bridal Shop sa loob ng 10 taon ay narito. Pero sa bawat sketch, ang mukha ng model long nakaguhit ay mukha ni Isabel. Tita, tingnan ninyo po ito. Tawag ni Nina sa akin mula sa isang sulok. May hawak siyang isang lumang notebook. Binuksan ko ang notebook. Ito ay diary ni Emilio mula noong kabataan niya. Binasa ko ang isang pahina na may petsang Mayo 2011. Isang buwan bago kami unang magkita.
Isabel left today. My heart is dead. My mother told me to move on, but how can I move on when her face is etched in my soul? If I cannot have her, I will find her in someone else. I will mold someone to look like her, to talk like her, to be her. I will find a ghost to live with me. Napaupo ako sa sahig. Ang bawat salita ay tila isang lason na dumadaloy sa aking ugat. I will find a ghost to live with me. Kaya ba ayaw niyang gupitan ko ang buhok ko? Kaya ba tuwing gabi gusto niyang nakapatay ang ilaw habang tinatawag niya akong mahal? Kaya ba ang bawat regalong ibinibigay niya sa akin ay laging may kinalaman sa Jasmine, hindi niya ako minahal? Minahal niya ang bersyon ni Isabel na pilit niyang isinaksak sa akin. Tita, may isa pa po, sabi ni Nina. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Inabot niya sa akin ang isang malaking brown envelope. Sa loob ng envelope may mga dokumento. Isang application para sa marriage license, pero hindi ito ang amin. Ito ay para kay Emilio Vergara at Isabel Roses. Nakalakip dito ang isang resibo mula sa isang sikat na catering sa Manila para sa isang kasal na nakatakda sanang mangyari 14 na taon na ang nakalilipas. Pero ang pinaka-nakagimbal ay ang larawan na kasama nito. Isa itong litrato ng isang disenyo ng gown. Ang kauna-unahang gown na idinisenyo ko na nagpasikat sa Vergara Bridal Shop, ang Lucia's Masterpiece. Pero sa likod ng larawan, may sulat kamay si Isabel. My dream wedding dress. Emilio, thank you for making my dream come true. Hindi ito maaari. Bulong ko. Ang disenyo na akala ko ay bunga ng aking imahinasyon, ang disenyo na inalay ko para sa aming kasal, ay isang disenyo na matagal nang iginuhit ni Emilio basta sa kagustuhan ni Isabel. Tita, kailangan na nating lumabas dito. Baka dumating na sila. Yaya ni Nina. Inilabas ko ang aking cellphone at mabilis na kinuha ang mga larawan ng bawat ebidensya sa loob ng silid na iyon. Ang bawat sketch, ang bawat pahina ng diary, ang bawat dokumento. Habang pababa kami ng hagdan, narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa tapat. Bumalik na sila. Lucia, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Sigaw ni Emilio mula sa baba. Nagmadali akong pumunta sa kusina at nagkunwaring naglilinis. Pumasok si Emilio, kasunod si Isabel. Ang mukha ni Emilio ay bakas ang pagkairita. I've been calling you for an hour, Mai. Mahalagang meeting kami ni Isabel sa mga supplier at kailangan namin ang mga kopya ng sketches mo nung nakaraang buwan. Bakit ang gumidumi ng suot mo? Mag-ayos ka naman? Nakakahiya kay Isabel? Sermon niya. Tiningnan ko si Emilio ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, hindi ako yumuko. Hindi ako humingi ng paumanhin. Bakit, Emilio, hindi na ba ako mukhang si Isabel sa paningin mo kaya ka nagagalit? Malamig kong panong. Natigilan si Emilio. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang si Isabel naman ay nagkunwaring nag-aayos ng kanyang buhok, pero bakas ang pagkagulat sa kanyang mga mata. What are you talking about, Lucia? Pagod lang ako, wag mo kong simulan ng mga selos-selos mo. Depensa ni Emilio, pero kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito selos, Emilio. Ito ay katotohanan. Sabi ko habang dahan-dahang inilalabas ang aking cellphone. Isabel, gusto mo bang makita ang mga sketches na hinahanap ninyo o baka mas gusto mo makita ang mga sketches sa loob ng silid sa itaas? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot. Ang tinginan ni na Emilio at Isabel ay punong-puno ng tensyon. Alam kong nahanap ko na ang mitsa ng pagsabog. Lucia, pumasok tayo sa kwarto. Mag-usap tayo ng mahinahon. Sabi ni Emilio, ang tono niya ay nagbago mula sa pagkairita patungo sa pakiusap. No, Emilio, dito tayo mag-uusap, sa harap ng original mo. Sagot ko ng may determinasyon. Pero bago pa man makapagsalita si Emilio, biglang pumasok si Mama Pilar mula sa pintuan. May hawak siyang isang sobrang kulay asul. Ang kanyang muka ay puno ng galit habang nakatingin sa akin. Lucia, ano itong nalaman ko sa bangko? Bakit nag-withdraw ka ng malaking halaga mula sa business account nang hindi nagpapaalam sa amin? Sigaw ni Mama Pilar. Napanganga ako. Wala akong kinuha kahit isang sentimo. Lumingon ako kay Isabel. Nakita ko ang isang mabilis at mapanuyang ngiti na dumaan sa kanyang mga labi bago siya muling nagkunwaring nag-aalala. Oh my God, Lucia!
I didn't know you were that desperate, bulong ni Isabel. Doon ko naintindihan. Hindi lang pala ang pagkatao ko ang gustong kunin ni Isabel. Gusto niya rin akong sirain sa harap ng pamilyang ito para wala akong matirang kahit ano. Ano 1 milyong piso ang nawawala sa account? Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses sa sobrang gulat. Tumingin ako kay Mama Pilar na nanginginig sa galit at pagkatapos ay kay Emilio na nakatayo lang doon tila hindi alam kung sino ang kaniniwalaan. Pero si Isabel? Ang mga mata niya ay nananatiling kalmado tila nanonood lang ng isang teleserye kung saan siya ang bida. Huwag ka nang magmaang-maangan, Lucia, sigaw ni Mama Pilar habang iwinagayway ang asul na sobre. Sabi ng manager sa bangko may pirma mo ang withdrawal slip. 1 linggo bago dumating si Isabel naglabas ka ng pera. Saan mo dinala? Ipinapadala mo ba sa pamilya mo sa Lipa? Mama, wala akong kinuha. Alam ninyong lahat na ang bawat sentimong kinikita ng Sumay ay ibinabalik ko sa puhunan. Kahit pambili ng bagong tahi, nagtitiyaga ako sa luma para lang makatipid tayo. Halos maputol ang hininga ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Masakit. Masakit na pagkatapos ng 13 taon ng pagpapakasakit ang unang bintang ay galing pa sa taong itinuring kong ina. Emilio, magsalita ka! Hinarap ko ang asawa ko. Alam mo hindi ko magagawa yon. Hawak mo ang lahat ng records natin. Bakit na yon lang ito lumabas? Umiwas ng tingin si Emilio. Humakbang palapit si Isabel at hinawakan ng braso ni Emilio isang galaw na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Emilio, maybe she's just scared about the new investment. Malambing na, sabi ni Isabel. Baka naisip niya na kapag pumasok ang pera ko, mawawalan siya ng kontrol sa Sumay. It's a common reaction for people who feel insecure. Insecure. Natawa ako ng mapait. Ang tawa ko ay parang tunog ng tuyong dahon na nayapakan. Insecure, Isabel o? Baka naman calculating 1 linggo ka pa lang dito pero ang galing mo nang magpaikot ng kwento. Lucia, enough. Sa wakas ay nagsalita si Emilio, pero ang boses niya ay walang kahit anong init. The bank documents don't lie. May pirma mo doon. At tungkol naman sa sinasabi mong secret room, that's personal. Wala kang karapatang pumasok dun nang wala ang permiso ko. Personal. Tinitigan ko siya ng diretso. Emilio, asawa mo ako. Pero ang silid na iyon ay patunay na sa loob ng 13 taon, hindi ako ang kasama mo sa kama. Ang gulto ni Isabel ang yakap-yakap mo gabi-gabi habang ako ang nagpapakapagod para buhayin ang pang-arap ninyong dalawa. Isang malutong na sampal ang nagpatahimik sa buong sala. Hindi si Emilio ang sumampal sa akin. Si Mama Pilar. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko, sabi ni Mama Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng put. Utang na loob mo sa amin. Kung nasaan ka ngayon, isang hamak na natomay ka lang sa Lipa na makita ka ni Emilio. Binigyan ka namin ng pangalan, binigyan ka namin ng buhay. Kung hindi, dahil sa mukhang niya nabigay ng Diyos na kamukha ni Isabel, hinding-hindi ka titingnan ng anak ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang sampal na yon ay hindi masakit sa pisingi, kundi sa kaluluwa. Tumingin ako kay Emilio, umaasang magtatanggol siya. Umaasang sasabihin niyang mali ang kanyang ina. Pero nanatili siyang nakatayo sa likod ni Isabel, tikom ang bibig tila ba sang-ayon siya sa bawat salitang binitawan ni Mama Pilar. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Ang pamilya ang pinaglingkuran ko, ang asawang minahal ko higit sa sarili ko. Lahat sila ay tinitingnan ako bilang isang tool lamang. Isang gamit na pwedeng palitan kapag dumating na ang orihinal. Sige, bulong ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas na parang bato. Kung tingin ninyo ay nagnakaw ako, patunayan ninyo sa korte. Pero tandaan mo ito, Emilio. Ang bawat disenyo na nagpasikat sa Hung, may na ito ang bawat tahi na nagdala ng pera sa bulsa ninyo lahat. Yon ay galing sa kamay ko. Hindi kay Isabel at hindi mo yon makukuha sa akin. Tumalikod ako para umakyat sa kwarto, pero hinarangan ako ni Isabel. May hawak siyang isang folder. Actually, Lucia, about the designs. Binuksan ni Isabel ang folder at ipinakita ang mga legal papers. Emilio already signed the partnership agreement this afternoon.
According to the contract, all designs under the Vergara Bridal Shop, past and future, are now intellectual property of the new corporation Vergara Roses International. Since you are an employee of the shop, you don't own them. We own them. Naramdaman ko ang pagguho ng huli kong depensya. Tumingin ako kay Emilio na may pandidire. Pinirmahan mo yon? Pinirmahan mo ang kontratang nag-aalis sa akin ng karapatan sa sarili kong gawa. It's for the business, Lucia, sagot ni Emilio, hindi makatingin sa akin. Isabel has the capital. She has the connections in Canada. Kailangan nating gawin ito para lumago tayo. Magiging creative director ka pa rin naman, but under our supervision. Supervision ninyong dalawa. Tumawa ako ng malakas, isang tawang puno ng pait at sakit. Emilio, you just sold my soul to your ex-fiancé. Don't be so dramatic, darling, sabi ni Isabel sabay haplos sa kanyang buhok. You should be thankful. You can stay in this house, you can keep the title of Mrs. Vergara, for now. As long as you cooperate. Pero kung itutuloy mo ang pagwawala tungkol sa pera at sa secret room, we might have to reconsider your place here. Gusto kong sumigaw. Gusto kong manakit. Pero alam kong iyon ang gusto nilang mangyari ang magmuka akong gasperada at baliw. Sa halip, tumingin ako kay Nina na kanina pa nakatayo sa dulo ng hagdan umiiyak. Nina, pumasok ka sa kwarto mo. Utos ko sa malumanay na boses. Tita Lucia, pumasok ka na Nina, mag-uusap lang kami. Sabi ko bago muling hinarap ang tatlong taong nakatayo sa harap ko. Gusto ninyo ng kooperasyon, sige. Sabi ko nang may kasiguraduhan. Ipagpapatuloy ko ang trabaho sa SUA, May. Tatapusin ko ang mga pending orders. Pero wag na wag ninyong iisipin na naniwala ako sa mga bintang ninyo. Hahanapin ko kung nasaan ang pera ngayon. At kapag nahanap ko ang totoong magnanakaw, sisiguraduhin kong wala sa inyong matitira sa bahay na ito. Pumasok ako sa kwarto at nilock ang pinto. Doon sa dilim doon lang ako bumigay. Napaupo ako sa likod ng pinton yakap, ang aking mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Ang sakit ay tila isang malaking alon na lumulunod sa akin. 13 taon. Itinapon sa basura dahil lang sa isang piraso ng papel at isang mukhang hindi ko naman hiningi. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga litratong kinuha ko sa secret room. Doon nakita ko ang isang detalye ang hindi ko napansin kanina. Sa isang sketch ni Isabel, may nakasulat na maliit na note sa gilid. Bank of Montreal, account 4402 XXX. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit may account number mula sa Canada sa loob ng secret room ni Emilio at? Bakit ang petsa ng note na yon ay noong nakaraang buwan lang? Isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa isip ko. Si Isabel ay hindi bumalik dahil samahan niya si Emilio. Bumalik siya dahil kailangan niya ng pera. At si Emilio sa sobrang pagkabulag sa nakaraan ay ibinibigay ang lahat, pati na ang kinabukasan ko. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod kong hakbang, nakarinig ako ng mahinang kumatok sa bintana. Pagbukas ko, nakita ko si Nina bitbit ang kanyang bag. Tita, kailangan nating umalis. Narinig ko po sila sa baba kanina habang nag-uusap sa library. Hindi lang po partnership ang plano nila. Bulong ni Nina ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Anong ibig mong sabihin, Nina? Sabi ni Isabel kapag nakuha na nila ang lahat ng designs ninyo, ipapakulong kayo dahil sa theft. At si Mama Pilar, pumayag siya tita. Sabi niya mas mabuting nasa kulungan kayo para hindi na kayo makahadlang sa kasal ni na Tito Emilio at Isabel. Parang binuhusan ako ng malalamig na tubig sa narinig ko mula kay Mina. Ipakukulong 13 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa pamilyang ito. Pero ang plano nila ay itapon ako sa likod ng mga rehas para lang magkaroon sila ng happily ever after. Tita, kailangan na natin tumakas. Mayon na po. Nanginginig ang boses ni Nina habang hinihila ang laylayan ng aking damit. Tiningnan ko ang maleta sa sulok. Gusto kong tumakbo. Gusto kong lumayo sa bahay na ito na puno ng mga alaala ng isang lalaking hindi naman pala ako minahal. Pero nang makita ko ang mga kamay ko, ang mga kamay na may mga kalyo dahil sa paghawak ng karay, o matgunting nanigas ang aking paninindigan, hindi ninabulong ko. Kapag tumakas tayo ngayon, magmumukha akong guilty sa bintang nilang pagnanakaw. Yan ang gusto nilang mangyari.
Gusto nilang mawala ako para makuha nila ang lahat ng walang kahirap-hirap. Pero tita, paano kung ituloy nila ang pagsusumbong sa pulis? Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Hahanapin ko ang ebidensya na hindi ako ang kumuha ng pera at hindi ako aalis hanggat hindi ko nababawi ang mga disenyo ko. My name is on those gowns, Nina, not Isabel's. Kinaumagahan, bumaba ako sa sungay na tila walang nangyari. Pinilit kong maging matatag, kahit pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko sa bawat hakbang. Naratnan ko si Emilio at Isabel na nasa gitna ng workshop, tinitingnan ang aking latest collection para sa Manila exhibition. Lucia, good! Nandito ka na, sabi ni Emilio nang hindi tumitingin sa akin. Isabel suggested some changes. Masyado raw traditional ang gamit mo ng juicy at pinya. We need to cut the lace shorter. Gawin nating mas western para sa Canadian market. Cut the lace? Halos mangninig ang boses ko. Emilio, 3 months ko yung ginawa. Iyon ang puso ng koleksyon na ito. Lucia, darling, listen. Lumapit si Isabel, amoy, Jasmine na naman ang paligid. In the international market, nobody cares about puso. They care about trend. At sa ngayon, masyadong probinsyana ang dati ng mga gawa mo. Trust me, I know what sells. Tiningnan ko ang gunting na hawak ni Isabel. Nakahanda na siyang gupitin ang disenyo pinagpuyatan ko. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong agawin ng tela, pero nanatili ako nakatayo. Ramdam ko ang pamamasa ng aking mga mata, pero pinilit kong huwag itong hayaang pumatak sa harap nila. Sige, maikling sagot ko. Kayo ang masusunod. Kayo naman ang may-ari ng korporasyon, di ba? Sandaling natigilan si Emilio. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong kadaling pagsuko mula sa akin. Pero hindi niya alam ang pagsukong ito ay isang paraan para mapalapit ako sa kanila para malaman ko ang susunod nilang hakbang. Buong araw akong nagtrabaho sa ilalim ng mapang-aping mga mata ni Isabel. Pinanood niya ang bawat galaw ko, tila ba isa akong baguhang tamay na kailangang turuan. Bawat tahi ko ay may puna. Bawat sukat ko ay may mali. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahagupit sa aking danggal. Lucia, can you bring me the technical files of the previous collections? Kailangan nating i-digitize ang lahat para maipadala sa partners ko sa Canada. Utos ni Isabel habang nakaupo sa aking lamesa, ang lamesang ako mismo ang bumili mula sa aking unang kita. Nasa library ang mga lumang file, sagot ko habang nakatuon ang pansin sa telang ginugupit ko. Nang umalis si Isabel para pumunta sa library, sinamantala ko ang pagkakataon. Naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Alam ko mapanganib pero ito na ang pagkakataon ko. Mabilis kong kinuha ang phone niya. Wala itong password marahil ay sa sobrang kumpiyansa niya. Agad kong binuksan ang kanyang messages. Doon nakita ko ang isang pangalan, Ati Mendoza. Isabel, the fraud investigation in Montreal is getting closer. You need to infuse the P1M into your account immediately to freeze the legal proceedings there. Did Emilio give you the money already? Nang hinig ang buong katawan ko. Ang 1,000,000 piso na nawawala sa account ng kumpanya? Hindi ako ang kumuha. Ipinang-abono ni Emilio para iligtas si Isabel sa kaso nito sa Canada. Gusto kong sumigaw sa galit. Ginamit nila ako, pinagbintangan nila ako para pagtakpan ang sarili nilang dumi. Agad kong kinuha ang phone ko para picturean ang screen ng phone ni Isabel. Pero bago ko pa man magawa yon, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo sa phone ko, Lucia? Mabilis kong ibinalik ang phone sa lamesa at humarap kay Isabel. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha ng isang investor, kundi ang mukha ng isang taong handang pumatay para sa kanyang sikreto. Amoy Jasmine din pala ang cellphone mo, Isabel? Malamig kong sabi, pilit na itinatago ang panging inig ng aking boses. Lumapit si Isabel sa akin, dahan-dahan tila isang ahas na lumalapit sa kanyang biktima. Alam mo, Lucia, you're smarter than you look. But being smart is dangerous here. Huwag mong kalimutan nasa kamay namin ang pirma mo sa withdrawal slip. Isang tawag ko lang sa pulis bukas, na bukas din ay sa kulungan ka na mag-aalmusal. Bakit, Isabel, takot ka ba na malaman ni Emilio na ginagamit mo lang siya para bayaran ng mga atraso mo sa Canada? Tumawa si Isabel, isang tawang nakakapangilabot. Oh, Emilio knows.
Alam niya ang lahat. At alam mo ba kung anong sabi niya? Sabi niya, kahit ubusin ko pa ang pera ng Sieur, may na ito ibibigay niya. Dahil utang daw niya ito sa akin matapos niya akong palitan ng isang hamak na kopya na katulad mo. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsil. Yun na ibinaon sa puso ko. Alam ni Emilio pinili niyang sirain ako, nakawan ako ng danggal at ipakulong para lang sa isang babaeng nagnanakaw din sa kanya. Now get back to work, employee! Pagdidiin ni Isabel sa huling salita. Kailangan nating matapos ang gown para sa press preview bukas. And make sure it's perfect. If not, baka hindi ko na mahintay ang bukas baka tumawag sa barangay. Umalis siya na may kasamang panunukso sa bawat hakbang. Naiwan ako mag-isa sa workshop na papalibutan ng mga telang puti na tila mga sapot na bumabalot sa akin. Napatingin ako sa Lucia's masterpiece, ang gown na sinasabi nilang pag-aari na nila. Kinuha ko ang aking gunting. Pero sa halip na ituloy ang pag-aatos, dinala ko ito sa aking braso. Hindi para sakta ng sarili ko, kundi para maramdaman ang hapdi na magpapaalala sa akin na buhay pa ako. Na may laban pa ako. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Sino ito? Lucia, si Pilar ito. Huwag kang maingay. Bulong ng boses sa kabilang linya. Magkita tayo sa likod ng simbahan ng Taal sa loob ng 30 minuto. May kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo at kay Isabel na hindi kayang sabihin ng mga dokumento. Madilim at malamig ang gabi sa labas ng simbahan ng Taal. Ang tanging liwanag ay nagbumula sa isang post ng ilaw na aandap-andap, tila sumasabay sa kaba ng aking dibdib. Yakap-yakap ko ang aking sarili habang naghihintay sa likod ng lumang kampanaryo. Ang amoy ng insenso at lumang kahoy mula sa loob ng simbahan ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Nakita ko ang isang figura na dahan-dahang lumalapit. Si Mama Pilar na kabalabal ng itim ang kanyang mukha ay mas matanda tingnan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabuti at bumating ka, Lucia, simula niya. Ang boses niya ay hindi na ang mapang-aping boses na narinig ko sa bahay. Ito ay puno ng pagod. Bakit ninyo ako gustong makita, Mama? Akala ko ba gusto ninyo akong ipakulong? Tanong ko pilit na pinatitigas ang aking boses kahit gusto na itong mabasag. Huminga ng malalim si Mama Pilar at tumingin sa malayo sa direksyon ng aming bahay. 14 na taon na ang nakalilipas, Lucia. Bago ka pa dumating sa buhay namin. Si Isabel, hindi siya ang biktima rito. Ang ama ni Isabel ay nagkaroon ng malaking utang sa sugal at sa mga masasamang tao. Binalak ni Isabel na gamitin ang pera ng pamilya Vergara para iligtas ang ama niya. Nung nalaman ko yon, binigyan ko siya ng pagpipilian kuning ang pera at umalis patungong Canada o manatili at panurin ang pagbagsak ng sarili niyang pamilya. Nanlaki ang aking mga mata. Kaya siya umalis, hindi dahil sa pinagpalit niya si Emilio sa mayamang lalaki. Kinuha niya ang pera, Lucia. Pinili niya ang pera kaysa sa anak ko. Mapait na, sabi ni Mama Pilar. Pero si Emilio, hindi niya alam ang totoo. Ang alam lang niya ay iniwan siya ng babaeng pinakamahal niya. Nung nakita kito sa lipa, nung nakita ko kung gaano kakahawig ni Isabel, naisip ko na baka ikaw ang maging gamot sa sugat ng anak ko. I thought a woman with your face and your kind heart could heal him. Napaatras ako tila nasusuka sa narinig ko. So, kinuha ninyo ako para maging gamot. Pinili ninyo ako hindi dahil ako si Lucia, kundi dahil isa akong bandage para sa sugat ni Emilio. I was desperate, Lucia. Nakita ko ang anak ko na unti-unting namamatay sa pighati. He was crying in front of the altar every single night, begging God to bring back a woman who already sold him for a few million pesos. Pumatak ang luha sa mga mata ni Mama Pilar. At ngayon, bumalik si Isabel para ubusin ang natitira sa amin. Alam kong ginagamit niya lang ulit si Emilio. At alam kong ikaw lang ang may hawak ng mga ebidensya para pigilan siya. Bakit na yun lang, Mama? Bakit hinayaan ninyong saktan nila ako ng ganito? Dahil natatakot ako para kay Emilio. Pero nang makita ko kung paano kanya tratuhin ito mga nakaraang araw, nirealize ko na nagkamali ako. I created a monster out of my own son by letting him live in a lie. Hindi ko na hinintay ang iba pang sasabihin ni Mama Pilar. Tumakbo ako palayo.
Ang bawat hakbang ko sa madilim na kalsada ng Taal ay tila nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Galit, sakit at pagkamuhi ang nararamdaman ko. Hindi lang si Emilio at Isabel ang traidor, pati ang biyenan ko na 13 taon kong pinagsilbihan ay ginamit lang pala ako bilang isang replacement therapy. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Pero nakita akong bukas ang ilaw sa ikalawang palapag sa silid na lagi nakakandado. Dahan-dahan akong umakyat. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ramdam ko ang panlalabig ng aking mga daliri habang kapalapit ako. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko sila. Si Emilio nakaluhod sa harap ni Isabel. Si Isabel naman ay nakaupo sa lumang silya, hinahaplos ang buhok ni Emilio na tila ba isa itong alagang hayop. Emilio, why are you crying? Malambing na tanong ni Isabel. Dapat masaya tayo. The papers are signed. Soon we will be in Canada away from all of this. I feel guilty, Isabel. Bulong ni Emilio, ang boses niya ay basag. Si Lucia, she was good to me. 13 taon siyang nagsilbi sa pamilya ko. She loved me with all her heart. Pero hindi siya ako, di ba? Tanong ni Isabel. Ang boses niya ay naging matalas. You told me yourself. Every time you kissed her, every time you held her, it was my name you were whispering in your mind. Napapikit ako sa sobrang sakit. Iyon ang katotohanang ayaw kong marinig, pero heto iniluluwa sa harap ko. Yes, sagot ni Emilio. At doon lumabas ang pinakamasakit na salita na narinig ko sa buong buhay ko. I tried to love her, Isabel. I really did, because she looked so much like you. Pero habang tumatagal, lalo ko lang nararamdaman na hindi siya ikaw. Ang pagmamahal ko sa kanya, simula't sa pool ay para sa iyo lang. She was just a placeholder. Isang anino na kailangan kong yakapin dahil wala ka. Huminto ang mundo ko. Ang 13 taon ng buhay ko ay naging isang malaking biro sa loob ng isang pangunusap. Hindi ako tao sa paningin niya. Isa lang akong placeholder. Isang gamit na kinuha dahil hindi makuha ang gusto. Huminga ako ng malalim. Pinalis ko ang huling luhang pumatak sa aking pisingi. Hindi na ako ang Lucia na mahinhin at matiisin. Ang Lucia na iyon ay namatay na sa labas ng pintong ito. Itinulak ko ang pinto ng malakas. Ang dalawa ay nagulat at mabilis na naghiwalay. Si Emilio ay tumayo, ang mukha ay puno ng takot at hiya habang si Isabel naman ay mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili. Ang mga mata ay muli nagliwanag sa galit. Lucia, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Emilio. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako papasok sa gitna ng silid sa dambanang binuo niya para sa nakaraan. Tiningnan ko ang mga sketches, ang mga larawan ni Isabel at ang mannequin na suot ang belo. Placeholder. Tanong ko, ang boses ko ay kalmado, pero tila may talim ng labaha. 13 taon, Emilio. 13 taon mong ginamit ang katawan ko, ang serbisyo ko, at ang talento ko para lang punan ang kakulangan ng isang babaeng ibinenta ka para sa pera. Lucia, let me explain. No, Emilio. It's my turn to speak. Itnaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Lumingon ako kay Isabel. At ikaw, akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay nakuha mo na ang buhay ko? Take him. Sayo na ang lalaking ito na hindi marunong magmahal ng totoo. Sayo na ang lalaking kayang sirain ang buhay ng isang inosenteng babae para lang sa isang pantasya. Kinuha ko ang aking gunting mula sa aking bulsa. Sa isang mabilis na galaw, ginupit ko ang belo na suot ng mannequin. Pagkatapos isa-isa kong hinablot ang mga sketches sa dingding at pinunit ang mga ito sa harap nila. Stop it, Lucia. You're going crazy! Sigaw ni Isabel. Pilit na inaagaw sa akin ang mga papel. Crazy, no, Isabel. I am finally sane. Tiningnan ko si Emilio nang may pandidiri. Sabi mo, sinubukan mong mahalin ako dahil kamukha ko siya. Well, tingnan mo itong mukhang ito, Emilio. Dahil ito na ang huling beses na makikita mo ang anino na ito. Dinukot ko ang aking cellphone at itinaas ito. Nasa akin ang lahat ng ebidensya ng fraud mo sa Canada, Isabel. At Emilio, nasa akin ang records ng lahat ng perang linakaw mo sa Shun may para lang ibayad sa mga utang ng babaeng ito. Isang pindot ko lang, hindi lang ang korporasyon ninyo ang guguho, kayo rin. Lucia, please, wag mong gawin ito. Mapapahiya ang pamilya Vergara.
Pakiusap ni Emilio ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang pamilya Vergara ay matagal nang walang danggal, Emilio. Nawala yon noong ginawa ninyo akong biktima ng inyong mga kasinungalingan? Malamig kong sagot. Tumalikod ako at lumakad palabas ng silid. Pero bago ako makababa, narinig ko ang sigaw ni Isabel mula sa loob. You think you won? You're pregnant, aren't you, Lucia? I saw the vitamins in your drawer. Do you think that child will save you? Emilio will never choose a child from a placeholder over me. Napahinto ako sa dulo ng hagdan. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa aking tiyan. Isang sikreto na balak ko sanang sabihin sa gabing ito, ang aming ika-13 anibersaryo. Lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Hindi ko kailangan ng lalaking katulad ni Emilio para sa anak ko, sabi ko ng may buong paninindigan. Dahil ang batang ito ay hindi kailanman magiging anino na kahit sino. Lumabas ako ng bahay sa gitna ng gabi, bit-bit lamang ang aking bag at ang aking danggal. Habang naglalakad ako palayo sa mansyon ng mga Vergara, naramdaman ko ang unang patak ng ulan. Hindi ito ulan ng pighati. Ito ay ulan na lilinis sa bawat bakas ng jasmine sa aking balat. Ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada ng Taal, bit-bit ang isang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang aking mga dokumento. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa aking mga buto, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. 13 taon, isang iglap lang naging abo ang lahat. Huminto ako sa isang maliit na terminal ng jeep. Doon sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, napaupo ako sa isang lumang bangko. Nanginginig ang aking mga kamay hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Hinaplos ko ang aking tiyan. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil sa ganitong mundo kita isisilang. Sa mundong ang nanay mo ay naging anino lang pala ng ibang tao. Biglang may tumigil na tricycle sa tapat ko. Mabilis na bumaba ang isang pamilyar na figura. Tita Lucia, salamat sa Diyos na habol ko kayo. Hingal na sabi ni Nina. Bit-bit niya ang kanyang backpack at isang maliit na plastic bag. Nina, bakit ka narito, Dina? Alam mo ba ang mga gamit mo? Gulat kong tanong. Hindi ko po kayang manatili sa bahay na yon, tita. Narinig ko po si Tito Emilio. Sinisigawan niya si Mama Pilar. Sinisisi niya ang lahat dahil nalaman ninyong totoo. At si Isabel, tumatawa lang siya, tita. Parang wala siyang pakialam kung anong mangyari sa inyo. Umiiyak na sabi ni Nina. Hito po, kinuha ko ang maliit ninyong sewing kit at ang portfolio ninyo na itinago ko sa ilalim ng kama ko. Hindi ko hahayaang manakaw nila yan. Niyakap ko si Nina ng mahigpit. Sa gitna ng pagtatrador ng lalaking pinang-akuan ako ng habang buhay, ang batang ito na hindi ko man lang kadugo ang nagpakita sa akin ng tunay na katapatan. Salamat, Nina. Pero alam mo namang mahirap ang pupuntahan natin. Pupunta tayo sa Lipa sa kapatid ko. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa atin doon. Kahit saan po, tita. Basta malayo sa mga mapagpanggap na yon. Sumakay kami sa huling biyahe ng boss patungong Lipa. Habang umaandar ang boss at lumalayo kami sa bayan ng Taal, tila unti-unti ring naglalaho ang bigat sa aking balikat. Pinanood ko ang mga ilaw ng kabahayan na nagiging malabo dahil sa ulan sa bintana. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Alam kong si Emilio yon. Sinagot ko ito pero hindi ako nagsalita. Lucia, nasaan ka? Bumalik ka rito ngayon din. Bulyaw ni Emilio sa kabilang linya. Wala ni bakas ng pag-aalala sa boses niya. Ang naroon ay ang galit ng isang taong nawala ng kontrol. You have no right to leave like that. At yung mga sinabi mo tungkol sa ebidensya, wag mo akong takutin, Lucia. I can make your life a living hell. Akin ang suula, may akin ang bahay, at akin ang lahat ng designs mo. You are nothing without the Vergara name. Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng hanging pumapasok sa bintana ng boss. Emilio, pakinggan mo akong mabuti, simula ko. Ang pangalang Vergara ay isang sumpa na 13 taon kong pasan. Ngayon, ibinabalik ko na yan sa'yo. Isaksak mo sa baga mo ang bahay at ang syunmay na yan, pero ang mga designs, ang kalento ko, hinding-hindi mo yon makukuha.
Dahil ang aninong kinatatakutan mo, ay sa wakas ay natuto ng tumayo sa sarili niya mga paa. Lucia, wag kang magmalaki. May kaso ka ng pagnanakaw. May pirma mo ang withdrawal slips. At may record ako ng lahat ng transaction mo sa Canada, Emilio. Alam nating dalawa kung sino ang totoong magnanakaw. See you in court, mahal ko. Pinatay ko ang tawag at agad na tinanggal ang SIM card. Itinapon ko ito sa labas ng bintana. Ramdam ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso, isang halo ng takot at kalayaan. Pagdating namin sa Lipa, madaling araw na. Ang bahay ng kapatid kong si Letty ay isang maliit na bungalow na napapalibutan ng mga puno ng kape. Nang makita niya ako sa pintuan, basa gulo-gulo ang buhok at kasama ang isang bata, agad siyang napatakip ng bibig. Diyos ko, Lucia, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Letty habang mabilis kaming pinapapasok. Hindi ko na napigilan. Sa loob ng mainit na kusina ng aking kapatid, habang amoy ang bagong timplang kape bumigay ang aking mga tuhod, napahagulhol ako sa harap ng aking ate. Ikinuwento ko ang lahat, ang 13 taon na pagpapanggap, ang lihim na silid, ang pagbabalik ni Isabel, at ang sanggol sa aking sinapupunan. Hayop ang Emilio na yan. Galit na, sabi ni Letty, habang hinahaplos ang aking likod. Huwag kang mag-alala, Lucia. Dito ka lang. Hinding-hindi ka nila mahahanap dito. At ang batang yan, palalakihin natin siyang may danggal hindi, katulad ng amang nagnakaw na pagkatao mo. Pagkatapos maligo at makapagpalit ng tuyong damit, humarap ako sa salamin sa banyo ni Letty. Tinitigan ko ang aking sarili. Ang mahabang buhok na palaging hinihimas ni Emilio habang tinatawag akong Isabel sa kanyang isip. Kinuha ko ang gunting mula sa aking bag. Sa pagkakataong ito, walang nina na pumigil sa akin. Sa isang malakas na tunog ng paggupit, unt-unting nalaglag ang mahahabang hibla ng aking buhok sa sahig. Gupit pagkatapos ng gupit. Bawat lagas ng buhok ay tila paglaya mula sa mga kadenang 13 taon kong suot. Nang matapos ako, hindi na si Shadow Isabel ang nakita ko sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may maikling buhok, may mga matang puno ng determinasyon, at may mukhang hindi na kailanman magiging katulad ng kahit sino. Ako si Lucia Manansala, bulong ko sa sarili ko. At ito ang unang araw ng aking buhay. Pero sa labas, alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa screen ng laptop ni Letty, nakita ko ang isang balita sa social media. Isang post mula sa Vergara Bridal Shop, Grand Launch, the Vergara Roces International Collection, a tribute to timeless love and the original muse, coming this weekend at the Manila Fashion Gala. Sa gitna ng post, naroon ang larawan ng aking masterpiece gown, pero ang pangalang nakalagay sa ilalim nito bilang designer ay Isabel Roces. Napakuyom ang aking mga palad. Gusto nilang ituloy ang kalabas-sige. Pero sisiguraduhin kong sa gabi ng kanilang selebrasyon, ang aninong minaliit nila ang siyang magiging mitsan ng kanilang pagbagsak. Sariwang hangin ng lipa at amoy ng barakong kape ang sumalubong sa akin pagising ko. Pero agad itong napalitan ng pamilyar na pag-ikot ng aking sikmura. Mabilis akong tumakbo sa banyo at doon isinuka ang lahat ng pait na nararamdaman ko. Lucia, ayan na naman ang morning sickness mo, sabi ni Ate Letty habang hinahaplos ang likod ko at iniabutan ako ng baso ng tubig. Kailangan mong kumain para sa bata. Huwag mo hayaang talunin ka ng stress. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maikli na ang buhok ko, tila ba nabawasan ang bigat ng aking anyo? Pero ang mga mata ko ay malalim at pagod. Ate, paano ko papalakihin ang batang ito? Wala akong pera, wala akong pangalan. Lahat ng kinuha ko sa Taal ay mga dokumento lang at ilang pirasong tela. May kamay ka, Lucia, may talento ka, giit ni Letty. At higit sa lahat, may katotohanan ka. Naupo ako sa hapagkainan kasama si Nina. Inilabas ko ang aking portfolio, ang mga orihinal na sketches na hindi nakuha ni Emilio. Habang tinitingnan ko ang mga guhit, napansin ko ang isang bagay sa social media page ng Vergara Bridal Shop. Nag-post sila ng behind the scenes ng preparasyon para sa gala. Sa video nakita ko si Isabel, na hawak ang aking paboritong silk organza. We decided to remove the intricate embroidery, sabi ni Isabel sa video, habang nakangiti sa camera. It was too heavy. We want a cleaner, more modern look for the Vergara Roces brand. Napakuyom ang aking mga palad,
hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Ginigiba niya ang obra ko. Hindi lang siya nagnanakaw ng pangalan, pinapatay niya rin ang sining na 13 taon kong binuo. Tita, tumatawag po si Nanay Isabel, sabi ni Nina sabay abot ng phone sa akin. Si Nanay Isabel ang pinakamatandang mananahin namin sa Taal, ang babaeng itinuring kong pangalawang ina. Lucia, hiha? Basag ang boses ni Nanay Isabel sa kabilang linya. Magulo rito sa Shumay. Pinag-resign kami ni na Emilio dahil tumanggi kaming baguhin ang mga designs mo. Sabi ni Isabel, wala raw kaming kwenta kung hindi kami susunod sa vision niya. 6 kami nawala ng trabaho, Lucia. Nanay Isabel, huwag kayong mag-alala. Sagot ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, may plano ako. Doon nabuo ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Hindi ako lalaban gamit ang dahas. Lalaban ako gamit ang mismo mga kamay na minaliit nila. Tinipon ko ang lahat ng aking lakas. Gamit ang maliit na ipon ni Ate Letty at ang mga natira kong alahas na naibenta ko, umarkila kami ng 2 lumang makina. Pinapunta ko sina Nanay Isabel at ang iba pang mananahi rito sa Lipa. Sa maliit na garahe ni Ate Letty, muling umugong ang tunog ng mga makina, hindi dahil sa utos ng isang Vergara, kundi dahil sa pag-asa. Gagawa tayo ng sarili nating collection, sabi ko sa kanila, habang inilalapag ang isang telang pula, ang telang matagal ko nang itinago dahil ayaw ni Emilio na magsuot ako ng kulay ng pagsabog at tapang. Gagawa tayo ng mga gown na hindi kailanman magagawa ni Isabel dahil ang mga tahi natin ay may kaluluwa. Pero sa gitna ng aming pag-aahanda, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay ni Ate Letty. Isang lalaking nakabarong ang bumaba at may dalang isang puting sobre. Kayo ba si Lucia Manansala Vergara? Tanong ng lalaki. Ako nga, sino ka? I am a process server, ma'am. I'm here to serve you a notice of demand and summons for a civil case of qualified theft and estafa filed by Mr. Emilio Vergara and Ms. Isabel Roses. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang sobre. Hindi lang pagnanakaw ng 1 milyon ang nakalagay doon. May kalakip na dokumento, isang loan agreement mula sa isang financing company na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang pirmang nandoon bilang principal debtor, Lucia M. Vergara. Diyos ko! Napasandal ako sa pader. Ginamit ni Emilio ang aking digital signature para mangutang ng 3 milyon bago ako umalis. Hindi lang nila ako gustong ipakulong para mawala ako. Gusto rin nilang mabaon ako sa utang habang sila ay nagpapasarap sa Canada. Tita, anong gagawin natin? Takot na tanong ni Nina. Tiningnan ko ang dokumento, pagkatapos ay tiningnan ko ang mga mananahing nakatingin sa akin nang may pag-aalala. Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib, ang takot na baka sa kulungan nga ako magtapos. Pero biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Pero alam kong mensahe ito ng isang demonyo. Back out now, Lucia. Give up the copyrights to all your past sketches and I will withdraw the case. Don't make me destroy you completely. You have 48 hours before the police come for you. E. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa telang pula na nasa lamesa. Ang galit na kanina ay parang apoy, ngayon ay naging kasing lamig na ng yelo. Nanay Isabel, Ate Letty, lumingon ako sa kanila. Tuloy ang paggawa ng gown. Pero baguhin natin ang schedule. Hindi tayo maghihintay ng gala. Tayo ang pupunta sa kanila. Kinuha ko ang phone ko at nag-type ng reply kay Emilio. See you at the gala, Emilio. Make sure Isabel wears her best, because I'm coming to take back what's mine. Habang humahaba ang gabi sa Lipa, tanging ang tunog ng mga lumang makina ang gumabasag sa katahimikan. Ang bawat padyak ni Nanay Isabel at ng iba pang mananahi ay tila pintig ng pusong pilit bumabangon mula sa pagkamatay. Nakatitig ako sa tilang pula na nakalatag sa aking lamesa. Ang tilang ito ang magiging simbolo ng aking paglaya. Ang gown na hindi kailanman magagaya ni Isabel dahil wala siyang alam sa hirap ng bawat tahi. Bigla akong napaupo ng maramdaman ng matinding hilo. Kumapit ako sa gilid ng lamesa. Ang aking mga daliri ay bumaon sa kahoy. Lucia, hiha, magpahinga ka muna. Mabilis na lumapit si Nanay Isabel at iniyabutan ako ng mainit na tsaa. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Isipin mo ang batang nasa sinapupunan mo.
Nana Isabel, wala tayong oras. Bulong ko pilit na pinatitigas ang aking boses. May 48 oras na lang ako bago ako tuluyang ipahuli ni Emilio. Kailangan nating matapos ang Lucia's Revenge bago ang gala. Huwag kang matakot sa banta nila, sabi ni Nana Isabel habang hinahaplos ang aking maikling buhok. May katuwiran tayo, at ang mga kamay na ito, hindi ito magsisinungaling sa harap ng Diyos. Samantala sa kabilang dako ng probinsya sa loob ng mansyon ng mga Vergara sa Taal, hindi rin payapa ang paligid. Nakatayo si Isabel sa harap ng malaking salamin sa kwarto ni Emilio. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda. Pero nang dahan-dahan niyang ibaba ang strap ng kanyang damit, lumitaw ang isang mahabang pilat sa kanyang likod, isang bakas ng karahasan mula sa kanyang naging buhay sa Canada. Ang kanyang mga mata na laging puno ng kumpiyansa ay biglang napuno ng takot. Isabel, are you okay? Tanong ni Emilio habang papasok sa silid. Mabilis na itinaas ni Isabel ang kanyang damit at humarap ng may pilit na ngiti. Yes, darling. Nag-aalala lang ako sa press preview bukas. Sigurado ka bang hindi tayo gagawa ng gulo si Lucia? Niyakap siya ni Emilio mula sa likod. Don't worry. Hawak ko na siya sa leeg. Sa laki ng utang na ipinangalan ko sa kanya, wala na siyang magagawa. Kundi ang magtago sa lungga niya. Bukas, ikaw ang magiging bida. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na matagal mong hinintay. Salamat, Emilio. Bulong ni Isabel pero ang kanyang isip ay malayo. Hindi pag-ibig ang hinahanap niya kay Emilio. Kailangan niya ang pera ng korporasyon para bayaran ang mga taong humahabol sa kanya mula sa Canada. Kailangan niyang ibaon si Lucia para hindi mabisto ang kanyang sariling mga kasinungalingan. Balik sa Lipa, isang matandang lalaki ang dumating sa bahay ni Ate Letty. Siya si Ate Santillan, ang dating abogado ng pamilya ng aking ama. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mga folder na hiningi ko. Lucia, nirepaso ko ang loan agreement na ipinadala mo, simula ni Ate Santillan. Ang pirmang naroon ay digital signature. Madaling pekein yon, lalo na't asawa mo ang may hawak ng lahat na access sa accounts mo. Pero may mas malaking problema tayo. Ano po yun, attorney? Ang kumpanyang pinagkakautangan ninyo, ang Golden Shield Financing, ay pag-aari ng isang dummy corporation sa Canada. At hulaan mo kung sino ang isa sa mga board of directors. Napatitig ako sa kanya. Si Isabel Roses, eksakto. Ibig sabihin pinautang ni Isabel ang sarili niyang kumpanya gamit ang pangalan mo, Lucia. It's a classic case of identity theft and corporate fraud. Ginagawa ka nilang fall guy para mailabas ang pera ng korporasyon patungong Canada nang walang bakas. Napakuyom ang aking mga palad. Gusto kong sumabog sa galit. Hindi lang nila ako gustong palitan. Gusto nila akong gawing panakip-butas sa kanilang mga krimen. Attorney, ano magagawa natin? Tanong ni Ate Letty. Kailangan nating patunayan na ang mga designs ay pag-aari ni Lucia bago pa man nabuo ang korporasyon. At kailangan natin i-expose ang koneksyon ni Isabel sa financing company na yon sa harap ng maraming saksi. Ang Manila Fashion Gala ang pinakamagandang pagkakataon. Tumayo ako ng may panibagong lakas. Ang hilo na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin ako kay Nina na kanina pa kanikinig sa amin. Nina, may kailangan akong ipagawa sa'yo, utos ko. Gusto kong pumunta ka sa bahay sa Taal. Alam ko kung saan itinatago ni Mama Pilar ang mga lumang ledger ng Sheng, may bago pa ito naging korporasyon. Doon nakasulat ang bawat tahi at bawat benta na ako ang may gawa. Kunin mo yon. Pero tita, baka mahuli ako ni Tito Emilio. Huwag kang mag-alala. Bukas ang press preview nila sa Manila. Walang tao sa bahay kundi ang mga katulton. Nina, ikaw lang ang pag-asa natin para makuha ang huling piraso ng puzzle. Tumango si Nina ng may tapang. Sa gabing yon, habang ang mundo ay natutulog kaming mga kababaihan sa maliit na garahe sa Lipa, ay nagpatuloy sa aming paglaban. Ang bawat tahi ng telang pula ay tila isang sumpalaban sa mga mapagpanggap. Pero bago sumikat ang araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang sunog ang naganap sa warehouse ng Vergara Bridal Shop sa Taal. Ang mga tela, ang mga makina, at ang mga gown na nakahanda para sa gala, lahat ay naging abo. Nakatanggap ako ng isang text mula kay Emilio. You think you can take back the designs, Lucina? Nobody owns them.
Dahil wala na silang silbi. At dahil sa pagkawala ng mga gamit, ikaw ang sisisihin ko. Arson, Lucia, dagdag yan sa mga kaso mo. Good luck sa pagtakas. Napaupo ako sa tindi ng sakit ng aking tiyan. Isinakripisyo ni Emilio ang sarili niyang negosyo para lang matiyak na wala ako makuha. O baka naman, plano ito ni Isabel para makuha ang insurance money. Tiningnan ko ang telang pula na hawak ko. Ito na lang ang natitira. Ang tanging ebidensya ng aking talento na hindi nila kayang sunugin. Nana Isabel! Ate Letty! Bulong ko habang pilit na tumatayo. Bilisan natin. Wala na tayong oras. Ang gala ay bukas na. At sisiguraduhin ko ang pulanggaw na ito ang susunog sa kanilang lahat. Ang balita ng sunog sa Taal ay mabilis na kumalat na parang laso sa tuyong damo. Sa screen ng TV ni Ate Letty, nakita ko ang imahe ng Suum. May ang lugar kung saan ko ibinuhos ang 13 taon ng aking buhay na nilalamon ng naglalakihang apoy. Hayop ka, Emilio. Bulong ko habang nakakapit sa gilid ng mesa. Ang sakit sa aking tiyan ay tila isang babala. Pero hindi ako pwedeng bumigay ngayon. Sinunog mo ang lahat. Pati ang danggal mo sinunog mo na rin. Lucia, baka ituloy nila ang bintang sayo. Pag-aalala ni Letty. Sabi sa balita, arson ang tinitingnang anggulo ng mga awtoridad. Iyon ang gusto nila, ate. Ang maging abala ako sa pagtatanggol sa sarili ko habang ninanako nila ang huling pagkakataon ko sa gala. Tiningnan ko ang pulang gown na nakasabit sa mannequin. Ito na lang ang natitira. Ang tanging ebidensya na buhay pa ang sining ko. Samantala sa gumuhong mansyon ng mga Vergara, pabalik-balik si Emilio sa harap ng kanyang ina. Mausok ang paligid, amoy sunog na tela at pangarap. Makailangang maniwala ng mga pulis na si Lucia ang may gawa nito. Siya lang ang may motibo, sigaw ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa desperasyon. Hindi sumasagot si Mama Pilar. Nakatitig lang siya sa mga abo ng sungmay mula sa bintana. Sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa mga mata ng matanda. Takot hindi para sa pera, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak. Emilio, anak, sobra na ito. Mahinang sabi ni Mama Pilar. Ang sungmay na yan. Diyan tayo nabuhay. Bakit kailangang umabot sa ganito? Para kay Isabel, ma. Para sa future namin sa Canada. Giit ni Emilio. Isabel needs the insurance money para malinis ang pangalan niya doon. At kailangang mawala ang lahat ng records na si Lucia ang nag-design ng collection. This is for us. Sa dilim ng pasilyo nakatago si Nina. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang hawak ang kanyang cellphone, nakarecord ang bawat salitang binitawan ni Emilio. Dahan-dahan siyang umurong patungo sa silid ni Mama Pilar. Alam niya kung nasaan ang lumang ledger. Nang makapasok siya sa silid, mabilis niyang hinaluhog ang ilalim ng kama sa loob ng isang lumang baul na gawa sa Nara. Doon sa ilalim ng mga lumang rosaryo at belo, nahanap niya ang notebook. Ang notebook kung saan nakatala ang bawat order, bawat sukat at bawat pirma ni Lucia simula noong 2011. Nina, anong ginagawa mo rito? Napatalong si Nina sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Mama Pilar. Ang matanda ay tila isang multo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Mama Pilar? Please po, pagmamakaawa ni Nina, ang mga luha ay mabilis na pumatak. Alam ninyo hindi si Tita Lucia ang nagnakaw. Alam ninyo siya ang bumuhay sa bahay na ito? Hahayaan ninyo bang mabulok siya sa kulungan para sa isang babaeng? Ginagamit lang si Tito Emilio. Tumitig si Mama Pilar kay Nina. Pagkatapos ay sa ledger na hawak ng bata. Isang mahabang katahimikan ang gumalot sa silid. Doon lumabas ang humanity ng matanda, ang huling bakas ng konsensya ng isang inang nagkamali ng proteksyon. Umalis ka na, Nina. Bulong ni Mama Pilar, ang boses niya ay nanginginig. Kunin mo yan at ibigay mo kay Lucia. Sabihin mo sa kanya, patawarin niya ako dahil naging duwag ako. Mama Pilar, bilisan mo bago ka pa makita ni Emilio. Itinulak ni Mama Pilar si Nina palabas ng back door. Habang tumatapos si Nina sa dilim ng gabi patungo sa highway, narinig niya ang sigaw ni Emilio mula sa loob ng bahay. Alam na nilang nawawala ang ledger.
Balik sa lipa, tila tumigil ang mundo nang dumating si Nina, na hingal at duguan ng mga tuhod dahil sa pagkakasubsob. Pero sa kanyang kamay, hawak niya ang ating alas. Tita, heto na po. Nasa akin na ang lahat, sabi ni Nina bago nawala ng malay sa bisig ni Letty. Gabi na ng gala. Sa Manila, sa loob ng isang mag-arbo at sikat na hotel, nagtitipon ang mga elite ng fashion world. Puno ng bulaklak ng jasmine ang entrance, ang paboritong pabango ni Isabel. Nakatayo si Isabel sa backstage, suot ang isang puting gown na redesigned mula sa gawa ni Lucia. Mukha siyang perpekto, pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa baso ng champagne. "Tonight is the night, Isabel," sabi ni Emilio, habang inayos ang kanyang tuxedo. "Wala nang Lucia na haharang. Ang pulis ay nasa lipa na ngayon para arestuhin siya. By tomorrow, we'll be on a plane to Vancouver." "Good," sagot ni Isabel, pero lumingon siya nang marinig ang bulong-bulungan sa labas. Isang kakaibang tensyon ang namumuo sa ballroom. Ang host ay umakyat sa stage. "Ladies and gentlemen, tonight we witness the launch of Vergara Roses International. But before the main show, we have a surprise entry. A collection that wasn't on the program but demanded to be seen." Bumukas ang malaking screen sa likod ng stage. Hindi mga modelong naglalakad ang lumitaw, kundi mga video ng sunog sa taal, sinundan ng mga larawan ng orihinal na sketches ni Lucia na may petsa at pirma mula pa noong 2011. Nagkagulo ang mga tao. Napatayo ang mga investor at dun mula sa gitna ng audience, tumayo ang isang babae. Maikli ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang gown na tila apoy na naglalakad. Ang bawat tahi ng kanyang damit ay kumikislap sa ilalim ng spotlight. Hindi siya mukhang biktima. Hindi siya mukhang anino. Ako, si Lucia Manansala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malakas at malinaw, kahit walang microphone. At ang koleksyong ipapakita ni na Emilio Vergara at Isabel Roses ay isang krimen. Ninakaw nila ang aking talento, ang aking pangalan at ang aking buhay. Nakita ko si Emilio sa gilid ng stage. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Si Isabel naman ay napaatras, ang baso ng champagne ay nahulog at nabasag sa sahig. "Lucia, anong ginagawa mo rito? Guards, ilabas ang babaeng yan! She's a criminal!" Sigaw ni Emilio. Ang boses niya ay puno ng takot. Pero bago pa makalapit ang mga guards, humakbang si Ate Santilan sa tabi ko, bit-bit ang ledger at ang recording ni Nina. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakabarong mga operatiba mula sa NBI. "Mr. Vergara, Ms. Roses, we have a warrant for your arrest for corporate fraud, identity theft, and arson." Malakas na pahayag ng isa sa mga opisyal. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na hatol. Tumingin ako ng diretso kay Emilio. Sa gitna ng karangyaan, nakita ko ang lalaking 13 taon kong minahal, isang lalaking ngayon ay mukhang isang maliit at kaawa-awang estrangero. Lumingon ako kay Isabel na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Emilio. "Isabel, sabi mo, placeholder lang ako, well, tingnan mo ang paligid mo. Dahil sa gabing ito, ang anino ang siya magbibigay ng liwanag sa lahat ng dumi ninyo." Isang matinding hapdi ang naramdaman ko sa aking tiyan. Napahawak ako kay Ate Santian. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo, pero bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang mga posas na ikinabit sa mga kamay ni na Emilio at Isabel. Huli kong narinig ang sigaw ni Nina. "Tita Lucia, tita!" Puting kisame. Iyon ang unang bumati sa akin ng dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Hindi ito ang kisameng kahoy ng bahay sa taal na puno ng mga anino ng nakaraan. Wala ring amoy ng jasmine. Sa halip, ang paligid ay amoy gamot at malinis na linen. "Lucia, Hija, gising ka na!" Narinig ko ang boses ni Ate Letty. Mabilis siyang lumapit sa akin, kasunod si Nina na halatang puyat at namumugto ang mga mata. Sinubukan kong bumangon pero naramdaman ko ang hapdi sa aking braso kung saan nakakabit ang swero. Pero ang unang bagay na ginawa ko ay ang hawakan ng aking tiyan. Ang bata,
Halos pabulong kong tanong ang boses ko ay tuyot at paos. Ligtas ang baby Lucia. Salamat sa Diyos. Umiiyak na sabi ni Letty habang hinahaplos ang aking no. Sabi ng doktor, sobrang stress at pagod lang ang katawan mo. You need to rest, mahal ko. Tapos na ang laban. Tapos na po, tita. Dagdag ni Nina sabay pakita sa akin ng screen ng kanyang cellphone. Ang balita ay kalat na sa buong bansa. Ang video ng aking pag-akyat sa stage sa Manila Fashion Gala ay naging viral. Ang headline ng mga pahayagan ay hindi na tungkol sa bagong collection, kundi tungkol sa pagbagsak ng Vergara Bridal Shop. Fashion fraud exposed. Emilio Vergara and Isabel Roses arrested for identity theft and arson. Nakita ko ang mga litrato ni na Emilio at Isabel na nakaposas tinatakpan ang kanilang mga mukha habang inilalabas ng mga pulis mula sa ballroom. Walang bakas ng karangyaan. Walang bakas ng pagiging original muse. Sila ay 2 taong nahuli sa sarili nilang bitag ng kasinungalingan. Ate Santillan is outside, sabi ni Letty. Gusto kanya makausap kapag kaya mo na? Pumasyok si Ate Santillan ng may bitbit na mga dokumento. Lucia, I have good news. Because of the evidence Nina recovered and the recordings of Emilio's confession, the prosecutor is fast-tracking the case. The insurance company also denied their claim for the fire because of the arson investigation. At ang pinaka-importante, the court issued an injunction. Hindi nila pwedeng gamitin o ibenta ang kahit anong disenyo na may kinalaman sa pangalan mo. Huminga ako ng malalim. Para may malaking tinik na nabunot sa aking lalamunan. Pero hindi pa doon nagkatapos ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw habang nagpapagaling ako, isang sulat ang dumating para sa akin. Galing ito sa kulungan mula kay Emilio. Binasa ko ang sulat sa ilalim ng malamig na liwanag ng bintana ng ospital. Lucia, patawarin mo ako. Nabulag ako. Akala ko kapag nakuha ko ulit si Isabel, magiging buo na ako. Pero ngayong narito ako sa loob, narealize ko na ikaw lang ang totoong nagmahal sa akin. Ikaw ang nag-alaga sa akin sa nanay ko at sa negosyo natin. Please, Lucia, withdraw the charges. Gawin mo ito para sa anak natin. I promise I will change. Babalik tayo sa Taal. Sisimulan nating muli. Natawa ako ng mahina habang binabasa ang bawat salita. Hindi tawa ng galit, kundi tawa ng pagkahabag. Emilio, bulong ko sa hangin. Hanggang ngayon hindi mo pa rin ako nakikita bilang isang tao. Nakikita mo lang ako bilang isang option na yung wala ka ng ibang matatakbuhan. Kinuha ko ang panulat at sumulat ako ng maikling sagot sa likod ng kanyang sulat. Emilio, ang 13 taon ay sapat na para sa isang anino. Hindi ko na kailangang maging gamot o placeholder sa buhay mo. Ang batang ito ay magkakaroon ng pangalan, isang pangalang hindi hiram at hindi ninakaw. Haharapin mo ang bawat taon sa loob ng selda bilang kabayaran sa bawat luhang pinaluha mo sa akin. Huwag mo na akong susulatan muli. Dahil si Lucia na kilala mo ay matagal nang namatay sa sunog na ginawa mo. Ipinadala ko ang sulat at doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. 2 taon pagkalipas. Ang araw sa lipa ay maliwanag at mainit. Sa harap ng isang bagong gusaling, gawa sa puting semento at malalaking bintana, may nikasabit na isang signboard na gawa sa tanso. Lucia Creations, from the Soul. Hindi ito isang mag-arbo at nakakatakot na mansyon. Ito ay isang kooperatiba para sa mga kababaihan. Narito sina Nanay Isabel at ang iba pang mga mananahin na kasama ko sa hirap at ginhawa. Dito ang bawat disenyo ay may pangalan ng kung sino ang tunay na nagtahi nito. Tita Lucia, handa na po ang showroom? Sigaw ni Nina. 21 taon na siya ngayon at isa na sa mga pinakamagaling kong apprentice. Lumabas ako mula sa aking opisina. Sa aking bisig karga-karga ko ang isang batang lalaki na may malalaking mata at matatamis na ngiti. Pinangalanan ko siyang Gabriel, ang aking anghel. Lucia, may bisita ka, sabi ni Letty. Nagulat ako nang makita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa bench sa labas. Si Mama Pilar. Mas matanda na siya ngayon, may hawak na tungkod at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating talim. Lumapit ako sa kanya. Hindi ako lumuhod para magmano pero hindi rin ako nagpakita ng galit. Anong ginagawa ninyo rito, Mama Pilar? Narinig ko ang tagumpay mo, Lucia, mahinang sabi niya.
Gusto ko lang, gusto ko lang makita ang apo ko, bago man lang ako mawala. Tumingin ako kay Gabriel at pagkatapos ay kay Mama Pilar. Maari ninyo siyang makita, pero tandaan ninyo ang batang ito ay hindi isang vergara sa paraang gusto ninyo. Hindi siya lalaki sa isang bahay na puno ng mga lihim at anino. Naiyak ang matanda at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Salamat, Lucia. At patawad sa lahat. Nang umalis si Mama Pilar, tumayo ako sa gitna ng aking showroom. Nakita ko ang red collection na nakasabit sa main display. Ang bawat gown ay kulay pula mula sa pinakamatingkad na scarlet hanggang sa malalim na maroon. Ito ang kulay ng aking dugo, ng aking tapang, at ng aking bagong simula. Wala nang bulaklak ng jasmine sa paligid. Ang amoy ng showroom ay amoy ng bagong tela at pag-asa. Tumingin ako sa salamin. Maikli pa rin ang buhok ko, pero ang mukhang nakikita ko ay hindi na ang mukha ni Isabel. Ito ang mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ako si Lucia, bulong ko ng may ngiti. At sa wakas ako na ang nagdedesensyon ng sarili kong buhay. Lumakad ako palabas para salubungin ang mga bagong kliyente, bit-bit ang aking anak at ang aking danggal na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng kahit sino. Sa bawat tahi ng ating buhay, madalas ay hinahayaan nating ibang tao ang humawak ng karayom. Hinahayaan nating sila ang mag-drawing ng pattern kung sino tayo dapat, kung paano tayo dapat magmahal, at kung hanggang saan lang ang ating halaga. Pero ang kwento ni Lucia ay isang paalala na kahit gaano pa katagal ang panahon na tayo ay naging anino lang ng iba, laging may pagkakataon para gumising at bawiin ang ating sariling liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Ramdam ko ang bawat galit at bawat luha ninyo para kay Lucia. Sino nga ba naman ang hindi masasaktan kung malaman mo ang 13 taon ng buhay mo ay isa lang palang pagpapanggap? Naalala ko tuloy ang eksena sa chapter 5 nung hinarap ni Lucia si Emilio sa silid na puno ng mga alaala ni Isabel. Yon ang sandaling nadurog ang puso ko habang isinusulat ang kwentong ito dahil sa totoong buhay marami sa atin ang nakakaranas na maging second choice o placeholder sa puso ng mga taong pinag-alayan natin ang lahat. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga karanasan ng ating mga kapatid na patuloy na lumalaban para sa kanilang danggal. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Lucia na hindi na balikan si Emilio kahit pa humingi ito ng tawad mula sa kulungan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo bang magpatawad pagkatapos ng 13 taon na danyos sa inyong pagkatao? Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo na huwag matakot magsimulang muli gaano man kahirap o gaano man kapait ang nakaraan. Tandaan ninyo, hindi tayo kailanman magiging anino ng iba hanggat marunong tayong tumayo sa sarili nating liwanag. Nasaan man kayo ngayon naglalaba, nagluluto o nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? Sana ibaunin ninyo ang tapang ni Lucia. Mag-comment naman kayo sa ibaba kung anong part ng kwento ang pinakatumatak sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng lakas. Hanggang sa muling kwentuhan, manatiling matatag at may danggal.